Ayun mga ka-apple. So, sa mga hindi alam kung anong puno ng kape, so ito po siya. So, ito po mga berries na to. Ang bunga ng kape. So, dati kapag mahinog na po yung isang bunch nito, hina-harvest na po ng farmer kasama itong mga green pa and yellow. And hindi pala yun ganun ang practices na harvest ng kape kasi dapat yung mga ripe berries lang po talaga gaya nitong mga mapulang-pula ang dapat nating kunin or i-harvest. Gaya nito. So marami pong puno dito ng kape. Ipa-harvest ko po siguro sa Sabado. So yan, ito yung berries ng coffee. And alam nyo ba, meron na rin pong mga innovation about coffee. Yung pulp nito, yan, ito is ginagawa nilang wine. So ang dami pong gamit ang kape. Meron din panggatong kapag namatay ang kape. Binapanggatong. So yan, coffee. Ayan po yung mga coffee na mga puno dito sa Kapatagan. And then siguro mahigit mga nasa 10 taon na po ito. Kasi medyo matataas na po itong mga coffee na ito. Malalaki na rin po yung puno sa may bandang baba. Mas malaki po yan. And ang coffee po ay kailangan din po i-prune natin para mas maganda yung kanyang canopy. And then makontrol natin yung height para mas madali pong mag-harvest ng coffee berries. So sa pagtatanim naman po ng coffee, yung usual natin ginagamit is ang kanyang mga bunga or berries ng coffee, pinapatubo and then itinatanim. Yung iba, meron na rin po ngayong mga grafted na mga coffees kasi meron na rin pong mga bagong introduce na mga varieties lalo na dito sa Kapatagan at sa Kabalutakay. Meron na pong mga new varieties na mga coffee na tinatanim po dito na mas madali pong mamunga. The usual na fruiting time nitong mga coffee pag from seeds is nasa mga, I think kung hindi ako nagkakamali is mga nasa 2 years. Yung iba naman is mga 1 year, so meron na pong yung mga berries. So maganda po talagang mag-farm ng coffee kasi napakataas po ngayon ng demand ng coffee lalo na sa ibang bansa. So ayan, yan po yung ating coffee.